Ilang oras lamang matapos magbabala ng malaking pag-atake sa Iran, sinabi ni Pangulong Trump na hindi na nila ng Israel itutuloy ito at may breakthrough na kasunduang malapit na makamit. Bago ideklara ang tagumpay sa diplomasya, may mahahalagang tanong pa ring hindi nasasagot. Narito ang bagong balita sa ating Jerusalem Minute ngayon. Maligayang balik sa Jerusalem Minute sa JNS TV. Alex, kagabi may ulat na maaring umatake ang US, posibleng kasama ang Israel sa mga pasilidad ng Iran. Nagising tayo ngayong umaga at tila ipinahinto ni Pangulong Trump ang operasyon na anyay magiging pinakamalaki mula ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit nagpasya ang Pangulo na bibigyan niya ng pagkakataon ang negosasyon. Sinabi niya na sumusuporta ang Israel sa kanyang desisyong iyon. Parang paulit-ulit talaga nangyayari dito. Palagi mong naririnig ang Pangulo mula noong idineklara ang tigil putukan at ilang buwan na rin ang lumipas. Nakikita natin na hindi tinutupad ng mga Iranian ang kanilang obligasyon sa tigil putukan at hindi pinapayagan ang malayang pagpapadala ng barko sa kipot ng Hormuz. Sinabi ni Pangulong Trump, sige papasok tayo at malaki ang gagawin. Pero kaunti lang pala ang ginawa niya. Tama? Para lang ipakita na seryoso siya, na hindi siya lubos na natatakot sa mga operasyong militar at pag-atake sa loob ng Iran. Pero sa huli, nakikita mong nilalantad niya ang kanyang mga baraha sa harap ng lahat sa bawat pagkakataon na ang gusto niya talaga ay isang kasunduang na abot sa negosasyon. At ilang beses na nating sinabi ito, mas gusto niya talaga na magkaroon ng kasunduang na abot sa negosasyon. Kasabay nito, alam niya ang kailangang ipakita ang kahandaang umatake para makuha ang kasunduang na abot sa negosasyon. Gayunpaman, kung paulit-ulit mo itong ginagawa, maintindihan na ng mga Iranian ang punto. Mas nauunawaan nila ang estilo ng pakikipagnegosasyon ni Trump kaysa sa pagkaunawa ni Trump sa estilo ng pakikipagnegosasyon nila. Gusto nilang manatili sa ganitong siklo dahil iniisip nilang nakakahiya ito sa presidente. At naniniwala akong totoo nga yun. Ibig bang sabihin nito, hindi rin mauubos ang pasensya ng presidente ng Estados Unidos. Naniniwala akong darating ang oras na mawawala ng pasensya ang presidente at babalik sa malakihang operasyon. Ang tanong lang ay kailan ito mangyayari? Posible ring sinusubukan ni Pangulong Trump na magpaliban na ayaw niyang gawin ito bago ang midterm elections, na mas gusto niyang hayaan munang magpatuloy ang ganitong sitwasyon hanggang matapos ang midterms. Sana ay mapanatili niya ang kapulungan ng mga kinatawan. Mapanatili niya ang Senado. Sa puntong yon, sasabihin niyang nalampasan na niya ang midterms. Ngayon, wala na akong inaalala at pipigil, kaya susubukan ko na talaga. Sa palagay ko, may iba pang nangyayari. At napaka-interesante nito. Sa tingin ko, wala pang nagsasabi nito pero makikita mo na si Trump ay napunta na sa sitwasyon kung saan sinusubukan niyang pamahalaan ang alitan sa Iran. Sige. At sa maraming paraan, ang ginagawa ni Trump kaugnay ng Iran ay kahalintulad ng ginagawa ni punong ministro Netanyahu sa Gaza. Sa Lebanon, sa mga Houthi at sa Iran, ang ginagawa niya ay pamahalaan ang mga sigalot na ito, tama? Matagal nang binabatikos si Netanyahu sa digmaan. Sinasabi, alam mo, bakit mo pinipiling pamahalaan lang ang sigalot, imbes na ibuhos na lang lahat ng meron ka? Ngayon, si punong ministro Netanyahu ay may maraming bagay na kailangang isaalang-alang na kaya ba nating sabay-sabay na hawakan ng maraming labanan? Tingnan mo si Netanyahu. Pinadala niya ang IDF sa Gaza sa loob ng isang panahon. At nung umiinit na ang hilagang hangganan, talagang inilagay niya muna sa isang tabi ang labanan sa Gaza. Inilipat niya ang tropa ng IDF sa hilagang hangganan para maiwasan ang dalawang sabayang labanan. Ayaw mo mangyari yon. Kailangan din niyang ang tinatawag nating tipirin ng mga armas, may limitasyon sa mga supply. At si Netanyahu ayaw niyang sabihin sa publiko kung gaano karami ang supply ng IDF. Pero kailangan niyang makipagtrabaho sa simula ang administrasyon ni Biden na mas kaunti, mas hindi bukas sa pagbibigay ng armas. At pagkatapos ay sa administrasyon ni Trump para matijak na binibigyan ng administrasyon ng Israel ng mga armas na kailangan nila. Kaya umuusad ito. Si Netanyahu ang gumagawa ng mga desisyon para umusad sa iba't ibang larangan base sa dami ng armas, panlaban at pananggalang. Pinamamahalaan ni Netanyahu ang tunggalian. Ngayon, ginagaya ni Trump ang ginagawa niya. Sa tingin ko, ito ay patunay kung paano pinatakbo ni Netanyahu ang digmaan nitong 3 taon. Ayon sa mga ulat, bubuksan agad ang Strait of Hormuz at may pag-usad sa negosasyong nuklear.
Pero gusto kong talakayin ang pamamahala sa labanan. Sa tingin mo ba, naiintindihan ng punong ministro ng Israel, batay sa sarili niyang pulisiya, ang pamamahala sa Gaza at Lebanon? Sa tingin mo ba alam niya ang ginagawa ng Pangulo? Mas gusto ng Israel na hindi ipasa sa susunod na henerasyon ang issue sa Iran. Klaro na ayaw ng Israel na maging banta sa rehiyon ang Iran. Isang terorista, siya ang pinuno ng teroristang grupo sa rehiyon. Sa tingin ko, umaasa ang punong ministro na gugustuhin ni Pangulong Trump na tapusin ito ng tuluyan at pag-uusapan natin ang pagpupulong nila maya-maya. At baka Iran na ang susunod, di ko alam, UAE o ibang bansa na maaari tayong magkaroon ng ugnayan sa halip na manatili pa rin kahit napahina na sila. Isang regional na superpower ng terorismo. Sa tingin ko, walang duda na gusto ng Israel na matapos na ng tuluyan ang sitwasyon sa Iran. Okay, walang duda yan. Gusto ng Israel na magkaroon ng kumpletong pagbabago sa rehimen. Nais nilang maging demokrasya ang Iran kung saan pipiliin ng mga Iranian ang kanilang leader sa malaya at patas na eleksyon. Naniniwala silang nagdurusa ang mga mamamayan ng Iran sa ilalim ng Republikang Islamiko mula 1979 at kung mabigyan ng pagkakataon, pipili sila ng liderato na hindi gustong dalhin ang Iran sa kalaliman ng kabarbaruhan at digmaan laban sa lahat ng ibang bansa sa rehiyon. Sa halip, nais nilang bumalik ang Iran sa marangal nitong kultura at muling maging bahagi ng pandaigdigang komunidad. Iyan ang gusto ng Israel. Malinaw si Punong Ministro Netanyahu dito, kaya ang unang putok ng 6 na linggong digmaan nagsimula noong Pebrero 28 para alisin ang pinakamataas na pinuno, Ali Khamenei. Ngayon, tingin ko umaasa ang Israel at maging ang presidente ng US na matapos ang 6 na linggong digmaan na babagsak na sana ang rehimeng ito. Yun ang inaasahan. At naniniwala ako sa mga ulat na nagsasabing ipinakita ni Punong Ministro Netanyahu sa isang naunang pagpupulong kay Pangulong Trump ang isang presentasyon kung saan tinaya ni Netanyahu na babagsak ang rehimeng ito. Ngayon, hindi pa sila bumabagsak. At ang nangyayari sa Iran ay halos kapareho ng nangyayari sa Gaza. Iisipin mo na, pagkatapos ng mahigit 2 taon at kalahating digmaan, na tuluyan ang bumagsak ang Hamas. Pero ang mga ito ay mga teroristang organisasyon at ang mga teroristang organisasyon ay hindi sumusuko. Lalaban sila hanggang sa huling tao. Sige, kaya hanggat may isa pang tao doon na kayang iwagayway ang bandila ng terorismo at sabihing, nandito pa kami, nandito pa sila. At ganito rin ang sitwasyon sa Iran. Nagkaroon ng 6 na linggong digmaan kung saan tinamaan ng US at Israel ang 15,000 target ayon sa ulat. Ang katotohanan na riyan, pa rin ng Iran ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pagkakaugat ng infrastruktura ng terorismo, kung gaano kalalim ang pagkakaugat ng IRGC. Hanggat kayang bayaran ng Iran ang mga sweldo ng mga miyembro ng IRGC, magpapatuloy silang manakot sa publiko. Kaya naman napakahalaga rin ng blockade laban sa Iran. Kaya mahalaga ang mga sanksyon dahil kailangan mong patayin ang ekonomikong infrastruktura ng rehimeng ito para hindi na nila kayang bayaran ang kanilang IRGC. Mas nahihirapan si Trump kaysa sa inaasahan niyang mapaalis ang rehimeng ito. Pero sa huli, sa tingin ko, hanggat nakikita mo ang pattern na ito, itong paulit-ulit na siklo kung saan pumapasok ang Iran sa negosasyon, sinasabi nila, alam mo, ibibigay namin lahat ng gusto ninyo. Alam mo, sasabihin ni Trump, sige, nakuha na natin ang kasunduan. Tapos sasabihin ng Iran, oops, inatake lang namin yung barkong dumaan sa kipot ng Hormuz. Oops, aksidente naming napadala ang isang ballistic missile papunta sa Kuwait o Jordan o United Arab Emirates o Saudi. Makikita mo ang mga patuloy na paglabag na ito. Gagawa ng kaunting hakbang ang Estados Unidos bilang ganti. Pagkatapos, makikita mong lalala ng kaunti ang sitwasyon. Pagkatapos, makikita mong gumawa si Trump ng mas malalaking hakbang, gaya ng ginawa niyang 13 magkakasunod na gabing pag-atake. Pero hindi pa rin ito ganap na digmaan. At pagkatapos, ang banta ng, alam mo na, pagbubukas ng mga pintuan ng impyerno na mauwi ito sa 2 o 3 digmaang pandigdig. Tapos sabi ng Iran, sige, makikipag-usap ulit kami. Itinanggi nilang muling nakipag-usap, sinabing si Trump ang may gusto. At paulit-ulit lang yan hanggang sa maubusan ng pasensya si Pangulong Trump. Oo, mukhang doon yata tayo papunta hanggang midterm elections, gaya ng sabi mo. Pero kung babalikan mo ang nangyari, 3 o 4 na araw lang ang nakalipas, sinabi ni Pangulong Trump, tatalunin natin sila ng todo. Yan ang sinabi niya. Sa tingin ko, live sa telebisyon, yon kay Trey Yingst ng Fox News.
Si Pangulong Trump ay tumugon sa pag-atake ng Iran sa mga puwersa ng US kagabi sa Jordan. Sinabi ni Pangulong Trump sa Fox News tungkol sa Iran, tatalunin natin sila ng todo. Dagdag pa niya, babanatan natin sila. Makakatikim sila ng bugbog. At pagkatapos niyang sabihin ng mga salitang yon, naglunsad ang CENTCOM ng matitinding pag-atake laban sa 12-dosenang target ng IRGC sa loob ng Iran. Ibig ko sabihin, ganito ang takbo ng mga pangyayari. Sa tingin ko, ito ay noong Miyerkules pa. Martes o Miyerkules. Si Trump nagbibigay ng ganyang pahayag sa live TV. Kaya ito na ang sitwasyon natin ngayon. At nakita rin natin ang bago na magkasanib na opensiba ng US at Saudi dahil inaatake ng mga Houthi ang Saudi Arabia. Pinanagot ng Estados Unidos at Saudi Arabia ang Iran sa paglala ng sitwasyon at inatake ito sa loob ng bansa. Sa unang pagkakataon, naging katuwang ng Estados Unidos ang mga Saudi sa digmaan, hindi ang Israel. At mahalagang tandaan, muli, na meron nito, ang pagpigil na ito na naitatag ng Israel. At ganyan na itatatag ang deterrence. Kapag ipinakita mo ang lakas na ipinamalas ng Israel sa digmaang ito, pinahihina ang Hamas at Hezbollah. Handa silang lampasan ang babalang ng pandaigdigang komunidad, lumilipad ng 6 na linggo kasama ang Estados Unidos matapos ang 12 araw na paglipad noong nakaraang taon. At ipinapakita lang nila na kaya nilang tamaan ang kahit anong target na gusto nila nang hindi nawawalan ng kahit isang eroplano sa proseso. Tandaan, hindi nawalan ng kahit isang eroplano ang Israel sa 6 na linggo ng digmaan, pati na rin sa nakaraang 12 araw ng digmaan, pati sa mga naunang pag-atake sa Iran. Kaya ayaw ng Iran makipaglaban sa Israel ngayon. Alam nilang ang Israel, habang ang Israel ay lumalaban sa bawat round, sinabi ni Punong Ministro Netanyahu na kung babalik tayo sa labanan, hindi na makukuha ang nakuha dati at mas matindi pa ang mararanasan. Pinatunayan na ng Israel na kaya nitong gumawa ng mas higit pa kaysa riyan. Makikita mong handang subukan ng Iran ang presidente ng Estados Unidos at magpakawala ng ballistic missile. Muli, Kuwait, Emirates, Jordan, Qatar, Saudi Arabia. Pero hindi pa sila handang magpaputok sa Israel ngayon. Gusto nilang hindi makialam ang Israel. Sa tingin ko, ang tanging paraan para muling makisali ang Israel ay kung gugustuhin ni Pangulong Trump na bumalik sa ganap na digmaan at doon makikialam ang Israel. At ang Israel ay handang-handa na. Handa na ang Israel. At ayon sa pagtatasa rito sa Israel, sasama ang Israel sa Estados Unidos sa kalaunan. At handa rin ang Israel sa panahong yon na ang deterrence ay hahantong sa ganap na digmaan at muling magiging target ang Israel ng ilan sa mga ballistic missile ng Iran. Pero masaya rin ang Israel na hindi muna makialam habang iniisip ni Pangulong Trump kung ano ang gusto niyang gawin. Bukod pa riyan, Alex, nagkaroon ng harapang pagpupulong kina Punong Ministro Netanyahu at Pangulong Trump sa White House noong nakaraang linggo. Walang formal na press conference at dumaan si Netanyahu sa isang gilid na pasukan para hindi mapansin habang nagaganap ang pulong. Ayon kay Punong Ministro Netanyahu, ito raw ang isa raw ito sa pinakamagandang pagpupulong na nagkaroon ng dalawang leader at binigyan diin ang matatag na relasyon ng dalawang bansa. Narito ang kanyang mga pahayag. Ayos yan. Isa yon sa pinakamagandang pagpupulong namin. Alam mo, palagi kong bigyan ng mga kritiko natin na pilit naghahanap ng mga bitak sa ating alyansa. At ang natagpuan nila na yon ay isang pader na parang granite. Alam mo, ayaw namin magkaroon ng sandatan nuclear ang fanatikong rehimen sa Tehran para manakot. Bawat Amerikano at banta sa kapayapaan ng mundo at paniran ng Israel. Kaya isa lang ang layunin natin. At ito ay makakamit alinman sa pamamagitan ng diplomasya o iba pang paraan. Pero pareho kami nakatuon doon. Kaya Alex, walang press con pero ayon sa source, maraming issue. Focus dito ang Iran at pagsisikap para sa posibleng diplomatikong kasunduan. Pagtataas ng pressure sa ekonomiya, gamit ang mga sanksyon at iba pang hakbang, at pagpapanatili ng opsyong militar kung mabigo ang diplomasya. Minsan pakiramdam ko, pinapalabis ni Punong Ministro ang mga bagay. Kaya hindi tuloy maintindihan ng tao kung gaano kaseryoso ang mga komento. Kaya hindi ko sigurado kung ito ang pinakamagandang pagpupulong nila. Pero alam mo, sa pakikipag-usap ko sa ilang matataas na opisyal, parang naniniwala silang naging maayos ang pagpupulong. At napansin ko na ang mga ganitong pagpupulong ay nakakatulong linawin ang mga posisyon. Gaya ng palagi mong naririnig sa mga balita na sinasabi nilang may malaking hidwaan sa pagitan ng Pangulo at ng Punong Ministro
Napag-alaman ng punong ministro na mahalagang makaharap ng personal ang Pangulo. At nakakatulong ito para muling pagtibayin ang kanilang relasyon at ayusin ang anumang lamat na maaring nabubuo, lalo na dahil sinusubukan ng media na palabasin na may hidwaan dito. Kaya naniniwala ako na may hindi pagkakaunawaan sa pulisya. Malinaw na mas gusto ng Pangulo ang negosasyon. Hindi nag-aatubiling sabihin ng punong ministro ng Israel na mabibigo ang negosasyon. At mas gusto niya ang pagbabalik sa matinding labanan-laban sa Iran hanggang sa bumagsak ang rehimeng ito. Pero walang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa pagdating sa komunikasyon. Ibig sabihin, napaka-transparent ang Pangulo tungkol sa kung ano ang nararamdaman niyang kailangang mangyari. Siya ang nakatatandang kasosyo sa relasyong ito. At si Netanyahu ay napaka-transparent din tungkol sa kung ano ang sa tingin niya at ng Israel na kailangang mangyari. Napaka-transparent din niya. At silang dalawa, pinag-uusapan nila ito at nananatiling magkasundo kahit na magkaiba ang kanilang mga interes, kahit na magkaiba ang kanilang pananaw. May iba't ibang konsiderasyon pero napagkakasunduan nila at may pangkalahatang pag-unawa. Mahalaga na nandun si J.D. Vance sa pulong. Hindi agad malinaw na sasama siya, pero si Vance ang nagpakita ng tapang at naging pangunahing tagapagtaguyod ng negosasyon. Kaya hindi mangyayari na may dalawang tao na bumubulong kay Trump sa magkaibang oras. Lahat sila ay magkasama sa isang silid. Sina Netanyahu, Trump, Vance, Rubio, Hegseth at iba pa ay nasa silid. Naiulat din si Ron Dermer na kamakailan lang ay nabitiw bilang ministro ng Strategic Affairs. Siya ang dating namamahala sa ugnayan ni na Trump at Netanyahu. At alam mo, nakausap ko ang ilang matataas na opisyal ng Israel bago ang pagpupulong na ito. At sinabi nilang naapektuhan ang relasyon dahil si Dermer na mahusay sa pagpapanatili ng ugnayan ay hindi na full-time sa usaping iyon. Iniulat na nasa Washington si Dermer nung pagpupulong kahit wala siya sa mga litratong inilabas. Ayon sa ulat, nandun siya sa ilang pagpupulong. Kaya kapag sinabi ni Netanyahu na naging maayos ito, talagang nagkaintindihan sila. May pangkalahatang pagkakaunawaan ang dalawang panig kung ano ang magiging mga susunod na hakbang. Naniniwala akong may mahalagang dahilan ang Israel para bumalik sa digmaan, kabilang ang pagpapakita ng classified na impormasyon na nagpapakita kung paano muling ang susumikap ang Iran na ibalik ang kanilang nuclear program na sa tingin ko ay nagiging mas malaking banta kaysa dati. Kahit na kaunti lang ang meron sila ngayon, mas delikado na ito kaysa dati dahil alam nilang limitado na ang oras nila bago nila ito magamit. At pati na rin ang anumang mga aktibidad nila para maibalik ang kanilang programa sa mga balistikong misil. Bukod sa pagkikita kay Pangulong Trump, abala rin si punong ministro Netanyahu sa kanyang schedule. Nagkaroon siya ng mga pribadong pagpupulong kay Pete Hegseth, kalihim ng digmaan. Nakipagpulong din siya ng pribado sa mga kinatawan mula sa AIPAC, mga senador at mga ebanghelika na lider. Pero gusto kong tutukan ng meeting kay J.D. Vance na mukhang one-on-one. Hindi ko alam kung may inilabas na pampublikong impormasyon matapos ang pagpupulong ngayon. Wala silang press conference. Pero natatandaan ko si J.D. Vance. Ilang linggo lang ang nakalipas ay nasa Joe Rogan show siya. Meron siyang mga masasabi kong mapanirang komento laban sa masasabi ko ang ugnayan ng US at Israel. May impormasyon ba tayo tungkol sa pagpupulong ngayon? Sa tingin ko, mahalaga ito. Lalo na't 2 taon na lang bago ang eleksyon, posibleng tumakbo si J.D. Vance bilang presidente. Ibig kong sabihin, ano ba ang alam natin mula sa pagpupulong na yon at sa relasyon sa ngayon sa pagitan ng punong ministro ng Estado ng Israel at ang pangalawang Pangulo ng Estados Unidos? Tama, hindi ito pampublikong pagpupulong kaya walang litrato di tulad ng kay Hegseth o iba pang senador na nakipagkita kay Netanyahu. Nakipagkita siya kay Senador Tom Cotton. Nakipagkita siya kay Senator Joe Fetterman mula sa Pennsylvania. Kaya naiulat na nagkaroon ng pag-uusap kasama si pangalawang Pangulo, J.D. Vance. At sa tingin ko, gusto ni Netanyahu na gawing malinaw na ang mga sinasabi ni J.D. Vance sa mga komentong yon tungkol sa Joe Rogan podcast na ang Israel daw ay namungguna sa isang kampanyang may malaking pondo para subukang hadlangan ang negosasyon ay hindi yon totoo. Tiyak na marami talagang mga Israeli na may matitinding opinyon na gumagamit ng sarili nilang social media at may mga organisasyon ng balita. Ibig kong sabihin, ang JNS ay isang organisasyon ng balita kung saan hindi kami tumatanggap ng kahit 1 sentimo mula sa administrasyon ng Israel. Maaring tutol kami sa negosasyon. Batay sa mga pampublikong pahayag mula sa Israel at mga pagtatayang mabibigo ang negosasyon,
Naniniwala akong may dahilan kung bakit iniisip ng mga Israeli na hindi magtatagumpay ang usapan. Hindi ibig sabihin nito na ang gobyerno ang gumagawa ng mga hakbang para subukang hadlangan ang mga negosasyong iyon. At hindi lang yon, kundi kapag sinasabi ni J.D. Vance ang mga bagay na ganyan na hindi naman totoo, sige, kapag sinasabi ni J.D. Vance ang mga bagay na parang, alam mo na, isa lang ang Israel sa mga panig na gustong impluensyahan kung paano gumagana ang gobyerno ng Amerika, katulad ng Qatar o China na gumagastos ng napakalaking halaga ng pera sa loob ng Estados Unidos na may masamang impluensya kaysa sa Israel. Kumbaga, napakalaki ng agwat ang nagagawa niyan, di ba? Talagang nasisira nito ang relasyon na pinaghirapan ng Israel na buuin ng matibay kasama ang evangelical na komunidad sa Estados Unidos. At nakita mo rin dito na minsan pa nakipagkita si Netanyahu sa mga leader ng evangelical tulad ng dati tuwing bumibisita siya. Lubos siyang nirerespeto ng mga leader na ito at naniniwala silang ginagawa niya ang lahat para palakasin ang estratehikong posisyon ng Israel. Pinaniniwalaan nila ang relihiyosong tungkulin ng suportahan at ang mga nagpapala sa Israel ay pagpapalain din. Paulit-ulit nila itong binabanggit at naniniwalang naging tunay na kaibigan nila si Netanyahu at sila ay tapat na mga kaibigan ng Estado ng Israel. At ang mga komento na katulad ng ginagawa ni J.D. Vance ay kahalintulad ng mga sinasabi ni Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones at maging ni Nick Fuentes tungkol sa impluwensya ng Israel sa Estados Unidos. At ito ay isang planadong kampanya. Kaya kapag pinag-uusapan mo ang isang kampanya na may sapat na pondo at nakatutok, mayroon kang media na nakahanay sa panig na tila kinabibilangan ni J.D. Vance na sadyang sinusubukang sirain ang ugnayan sa pagitan ng Israel at ng evangelical base sa Estados Unidos. Dahil alam nila, ng mga Qatari at iba pa, na ang tunay na base ng suporta ng Israel sa Estados Unidos ay ang mga evangelical na Kristiyano. Mas malaki pa ito kaysa sa komunidad ng mga Hudyo. Hindi rin ito dahil mas gusto ng mga evangelical ang Israel kaysa sa mga Hudyo, kundi dahil sa dami ng bilang. Alam mo, ang Israel, tulad ng mga Hudyo na sumusuporta rito, pinag-uusapan mo ang 5 milyong tao sa US na karamihan ay nasa mga distritong matatag ng demokratiko at hindi mababaling. Okay, kaya wala silang ganong political influence para manatiling pumanig sa Israel ang kapulungan ng mga kinatawan at senado. Ang mga evangelical na Kristiyano lang ang nakakagawa nito dahil may humigit kumulang 80 milyong evangelical sa US. Isang organisasyon, halimbawa ang Christians United for Israel, isa sa pinakamalaking pro-Israel organisasyong Kristiyano sa US, ay sinasabing may 14 na milyong miyembro. Hindi ko naman sinusuri kung ano ang pagiging miyembro roon. Alam mo kung anong ibig sabihin noon or kung nababayad sila ng pera or kung ano man yun, hindi ko alam pero sinasabi nilang may 14 na milyong miyembro ang organisasyon. Iyon ay 3 beses na mas marami kaysa sa bilang ng mga Hudyo sa Estados Unidos. Tama, mahalaga talaga ang suporta ng mga ebanghelikal para sa Israel. Marami nang nagawa si punong ministro Netanyahu sa 20 taon niya sa puwesto para patibayin ang ugnayang yon. Sa totoo lang, ang mga demokratiko, inaakusahan nila si Netanyahu na sinisira niya ang suporta ng mga demokratiko para sa Israel dahil tila lumipat siya patungo sa mga ebanghelikal na Kristiyano. Hindi ko iniisip na estratehiya ni Netanyahu na talikuran ng mga demokratiko at lumipat sa ebanghelikal. Palaging sinisiguro ng Israel at komunidad ng mga Hudyo na nakuha nilang suporta mula sa grupong demokratiko, ang liberal na grupong Hudyo at ang political na grupo para sa Israel. Pero habang humihina yon, sabi ng mga ebanghelikal na Kristiyano, humihina ang suporta ng iba, pero ang suporta namin ay hindi humihina. Ngayon, alam ng mga taga-Qatar at iba pa na para humina ang suporta sa Israel sa Estados Unidos, kailangang hikayatin ang mga ebanghelikal. Kaya sigurado akong pumasok si punong ministro Netanyahu kasama si J.D. Vance para una, itama ang rekord. Sinabi na malinaw na hindi naglalagak ng pera ang Israel para subukang pahinain si J.D. Vance. Babagsak ang mga negosasyong yon dahil sa Iran. Hindi ito dahil sa Israel. Pangalawa, masama kapag gumagawa ng pahayag si J.D. Vance na maaaring magpalakas sa mga gustong alisin ang suporta ng mga ebanghelikal para sa Israel. Alex, ika-8 beses na pumunta si punong ministro Netanyahu sa White House. Noong nakaraang linggo, di kami sigurado kung 7 o 8. Pero ito na talaga ang pang-8, higit pa sa kahit sinong ibang leader. At ang bilang na yan ay napapakita ng lakas ng kanilang relasyon. Kung sawang-sawa na si Trump kay Netanyahu, ang huling lugar na gusto niyang makita siya ay sa Oval Office muli. At sa parehong panahon,
Sa tingin ko, kung sinusubukan ni Trump na ipakita sa mga Iranian na seryoso siya pagdating sa opsyong militar, ang tanging paraan para makipagnegosasyon sa mga Iranian ay kung may malakas at kredibleng opsyong militar na nakahain. At ang pagdadala kay Netanyahu sa White House ay nakakatulong ipakitang kapani-paniwala iyon. Malamang na natatakot ang mga Iranian, lalo na't alam mo ang gusto ni Netanyahu sa sitwasyong ito. Hindi rin malinaw kung makukuha talaga ni Netanyahu ang pulong ngayon kahit handa si Trump na imbitahan siya. Marahil ito ay dahil sa libing ni Lindsey Graham at gusto siyang bigyang pugay ni Netanyahu. Madalas kasing pumunta si Lindsey Graham sa Israel nitong mga nakaraang taon, marahil higit pa kaysa sinumang ibang senador at ilang beses pa nga sa isang taon. Tunay na kaibigan ng Israel at kalaban ng Republikang Islamiko ng Iran at ng kanilang programang nuklear. Gusto ni Netanyahu na magbigay pugay sa alaala ni Lindsey Graham sa kanyang libing, pero natatakot siyang pumunta sa Washington nang walang imbitasyon mula kay Trump dahil nakakahiya at magmumukhang may problema sila. Pero inimbitahan nga ni Trump si Netanyahu. At ang katotohanang inimbitahan niya si Netanyahu, sa tingin ko ipinakita nito sa mga Iranian at sa buong rehiyon na matatag pa rin ang alyansa at nananatiling kapani-paniwala ang bantang militar at nananatili itong isang opsyon. At nakakatulong yun kay Trump sa kanyang mga pagsubok na makipagnegosasyon sa mga Iranian. Ngayon, sa huli, sa tingin ko mabibigo pa rin ang mga negosasyong yon. Pero marahil, muli, si Trump ay naghihintay lang na yon at posibleng naghahanap ng paraan para makalusot sa midterms bago simulan muli ang malakihang operasyong militar. Laging naka-high alert kami rito. Oo. Kailangan mo ring tingnan ng Israeli. Maring si Trump Alam sa mo, isang banda. Hinihintay niya munang lumipas ang midterms bago gumawa ng anuman. Ngunit si Netanyahu ay muling tatakbo sa eleksyon isang linggo bago ang midterms sa US. At malaking tanong kung ano ang magiging pulisiya ng Israel kung may ibang maupo sa pwesto bukod kay Netanyahu. mabilis natin malalaman ito pero gusto ko ring magpatuloy. May malaking balita din. Noong weekend, ayon kay Pangulong Trump, sumang-ayon ang Hamas na magdesarma ayon sa lupon ng kapayapaan at sa Pangulo at may makasaysayang kasunduan para sa ganap na pagdesarma ng Hamas. Ilan lang ito sa mga detalye. Isusuko ng Hamas ang armas nila sa ilalim ng internasyonal na superbisyon. Wala silang papel sa pamahalaan ng Gaza at papalitan ng teknokratikong administrasyong Palestino. Isang internasyonal na puwersang pampatatag ang mga ngasiwa sa pagpapatupad. May kondisyon naman ang kasunduan ayon sa Hamas. Ipinupunto nila na dapat itigil ng Israel ang mga operasyong militar at umatras mula sa Gaza bilang bahagi ng proseso. Talaga bang naniniwala tayong magdidesarm ang Hamas? Ibig ko sabihin, yun naman talaga ang dahilan kung bakit sila nilikha para subukang wasakin ang Estado ng Israel sa pamamagitan ng lakas militar. Siyempre, Oktubre 7 at madalas nakakalimutan ng mga tao kung gaano karaming suicide bombing ang ginawa ng Hamas noong unang bahagi ng dekada 2000 sa Jerusalem, Netanya at Tel Aviv. Naniniwala ba talaga tayong magdidesarma ang Hamas pagkatapos nito? Kahit optimistic ang Pangulo sa kasunduang ito. Sa tingin ko napakahalaga talagang tingnan ang mga posts ni Trump sa social media. At sa tingin ko, hindi naman talaga tutol ang Israel sa alinman sa mga ginamit na salita sa post na ito. Napakaingat ng pagkakabuo ng post na ito. Alam mo, kung makukuha ng Israel ang talagang isinulat ni Trump dito na mangyayari, magiging kontento na ang Israel doon. Pero ang tanong na itinatanong mo, na siyang tamang tanong, ay kung talagang magdi-disarm ang Hamas. At ang sagot sa tanong na yan ay malamang hindi. At nilinaw ng Israel pagkatapos ng post na ito, hindi tututol sa sinabi ng Pangulo, ngunit binigyang diin na hindi aatras ang Israel kahit isang pulgada sa teritoryo. Hindi mula sa likod ng dilaw na linya at hindi rin mula sa teritoryong kontrolado nila ngayon sa unahan ng dilaw na linya. Hanggang sa makita nilang gawin talaga ng Hamas ang sinasabi nila. Ngayon, ang interes ng Hamas ay sabihin na gagawin nila ito. Sinasabi nilang magdi-disarm sila at umaasang pipilitin ng Pangulo ng Estados Unidos ang Israel na umatras para makuha nila ang sunod-sunod na benepisyo na mapatuloy ang pag-usad ng mga pangyayari at maipakita sa mga tao sa Gaza na nagtatagumpay sila sa pagpapaatras ng presensya ng Israel sa Gaza. Iba na ang doktrinang militar ng Israel mula Oktubre 7, hindi na sila aatras hanggat wala silang nakikitang kapani-paniwalang ebidensya. Kahit sabihin pa ng Hamas na pumayag na sila na dahan-dahan nilang isusuko ang ilan sa mga baril na hawak nila. Okay,
pero hindi sapat yon para sa Israel. Sabi ng Hamas, sige, isusuko namin ang ilan sa mga baril, pero ayaw naming isauli ang mabibigat na armas. Hindi rin sapat yon para sa Israel. At nakita rin natin ang isang anunsyo dito na magkakaroon daw ng isang uri ng internasyonal na puwersang magpapatatag. Yung numerong nakita ko sa puwersang yon ay parang 200 katao lang. May magagawa ba ang 200 sundalo ng international na komunidad para pigilan ang Hamas? Hindi. Simbolikong bilang lang yon. Na ang layunin lang ay ipakita na, alam mo, nakuha ni Trump ang tagumpay na gusto niya. Pero muli, alam mo, hindi gagalaw ang Israel at hindi uurong kahit 1 pulgada hanggat hindi nadidisarma ang Hamas. Pwedeng sabihin ni Trump, ang gusto niya, subukan niyang ipakita sa mga Europeo at sa iba pa na may pangako siya mula sa Hamas. Pero ang pangako mula sa Hamas ay parang mula sa Iran. Nakikita natin ito. Paulit-ulit na lang. Wala namang halaga ang mga yon kahit nakasulat pa sa papel. Kasabay nito, sa tingin ko may diplomatikong benepisyo ito para sa Israel dahil nababawasan ang pressure sa kanila kapag sinasabi ni Trump na siya ang bahala sa Gaza at sa pakikipag-usap sa Hamas para padisarmahin sila. Ang ibig sabihin nito ay hindi na responsabele ang Israel sa pagpapadisarma sa Hamas. Hindi na rin responsabele ang Israel sa mga nangyari sa pangkasira sa loob ng Gaza. Si Trump na ang umaako ng responsibilidad na yon. Malaking pakinabang ito para sa Israel. Kaya alam mo, proseso lang ito. At muli, bahagi ito ng pinag-uusapan natin kanina, ang pamamahala ng digmaan, pamamahala ng sigalot. Ginagawa mo yun sa pamamagitan ng paraang militar. Dapat mo rin gamitin ang diplomasya, gaya ng ginagawa ni Pangulong Trump. Alam mo, sabi niya, masaya ang Israel sa panukala. Pero para sa akin, wala naman silang particular na pagtutol. Wala namang particular na pagtutol sa alinman sa mga salita dito. Ang Israel, malinaw na kinokonsulta sa bawat isa sa mga punto ng mga panukalang ito. Hanggat binibigyan ng mga panukalang ito ang Israel ng karapatang manatili doon kahit walang pagdidisarma sa Hamas, magiging kontento ang Israel. Sobrang kontento ngayon ang Israel sa kasalukuyang kalagayan sa Gaza. Ayaw ng Israel muling makipaglaban sa Gaza. Sobrang kontento silang hayaan ng Hamas na magpagalagala at takutin ang mga mamamayan ng Gaza. Sa mahigit 40% ng Gaza na kontrolado pa rin nila, habang kontrolado ng Israel ang halos 60% hanggang 70% ng Gaza Strip. At hindi mo makikita na may malaking pundo na pumapasok para sa muling pagtatayo hanggat hindi pa talaga nagdi-disarma ang Hamas. Naniniwala ako at narinig ko na ito, pero kailangan pa nating kumpirmahin. Ayan ang mga tao na pag-usapan ito ng hayagan. Pero mukhang tinutulungan ng Israel na mapadali ang napakabagal na pag-alis ng mga taga-Gaza na gustong umalis. Parang patak-patak lang. Dinadala sila sa ibang bansa nang hindi napapansin. At sa tingin ko, lalo pa yung dadami habang tumatagal ang panahon na hindi pa nagdi-disarm ang Hamas. O habang nananatiling pareho ang sitwasyon, makikita mong mas marami pa at mas marami pang mga taga-Gaza ang gustong umalis, gustong lisanin ang Gaza Strip. Kaya masasabi kong kontento ang Israel sa sinabi ni Pangulong Trump. Umaasa lang ako na kayanin ng Israel ang anumang posibleng pressure na maaring ibigay o hindi ibigay ni Pangulong Trump sa Israel. Pero tingnan mo, matagal na mula nang magdeklara ng tigil putukan sa Gaza. Hindi mo naririnig si Trump na humihiling ng pag-atras ng Israel mula sa Gaza. Sana hindi mangyari yon. Hindi mo siya naririnig na nagsasabi ng ganoon. Mula sa Timog Lebanon, tama? Ginamit ng Israel ang parehong estratehiya sa Timog Lebanon, nais nilang sakupin ang lahat ng lupa hanggang Ilog Litani. Tama. Kaya una, pumunta sila hanggang sa Ilog Litani at pagkatapos ay lumampas pa sila. Okay? At nang magkaroon ng diplomatikong pressure sa Israel na magkaroon ng kasunduan, pumayag ang Israel na umatras hanggang sa Litani. At pareho ang sitwasyon ngayon sa Gaza. Una, naglagay ng dilaw na linya sa buhangin ng Israel. Sa madaling salita, pinanatili ang kontrol sa lahat ng lupa hanggang sa dilaw na linya. Nakita pa nga natin ang mga ulat nitong mga nakaraang linggo na ang Israel ay gumagawa ng pisikal na harang na sa tingin ko ay karamihan ay lupa lang. Pero malinaw na harang pa rin na nagmamarka ng O-line. Pero lumampas pa ang Israel sa O-line at kinokontrol ang teritoryo. Sinabi ni Punong Ministro Netanyahu sa mga panayam na maaring kontrolado ng Israel ang hanggang 70% ng Gaza Strip. At ang ibig sabihin nito ay binigyan ng Israel ang sarili nila ng estratehikong kalayaan na umatras. Pero saan? Sa dating linya. Tama.
Kaya alam mo, sa tingin ko, naging estratehiko ang paraan ng pamamahala ni Netanyahu sa sitwasyon. Hindi mo pa naririnig ang Pangulo ng Estados Unidos na nagsasabing kailangang umatras ang Israel. Mukhang patuloy na naipapahayag ni Netanyahu ang kanyang mga pulang linya sa mga harapang pagpupulong ng dalawang leader. Alex, nabanggit mo ang Timog Lebanon. Pag-usapan natin ang pinakawaling balita doon tungkol sa aming laban kontra Hezbollah kagabi, Webes. Pinasabog ng militar ng Israel ang isang network ng mga lagusan ng Hezbollah sa lugar ng Beaufort Castle sa silangang bahagi ng Timog Lebanon na naglalaman ng 700 toneladang pampasabog. Kasabay nito, nagpaputok ang Hezbollah ng rocket, anti-tank missile at mortar shell sa IDF na gumantay rin. Lahat ito ay nangyayari kahit may ceasefire sa papel. Talakayin natin kaya ito. himayin natin ito. Akala natin, alam mo, ang Hamas ay nagtayo ng malawak na network ng mga lagusan sa ilalim ng Gaza Strip para maglunsad ng mga pag-atake laban sa Israel. Para maprotektahan ang sarili nila mula sa IDF, di ba? Kaya nagtayo ang Israel ng mga silungan para sa mga sibilyan kapag may paparating na rocket para maging ligtas sila. Ang ginawa ng Hamas ay lumika ng isang buong network ng proteksyon para maprotektahan ang kanilang mga terorista mula sa IDF at para rin itago ang mga bihag. At kitang-kita mo na mayroong koordinadong plano ng pag-atake kung saan sabay nakikilos ang Hamas at Hezbollah. At pareho ang Hamas at Hezbollah na may mga sopistikadong network ng terorismo. Kaya posibleng nagawa ng Hezbollah ito kung may tamang koordinasyon sila ng Hamas. Ay sana nakapagsagawa ng pag-atake ang Hezbollah noong 7 ng Oktubre. Sinalakay ang hilagang hangganan ng mas maraming at mas bihasang sundalo kaysa sa ginawa ng Hamas noong Oktubre 7. At mas marami pang tao ang dinukot kaysa sa ginawa ng Hamas noong 7 ng Oktubre. At saan kaya sila itatago at ililihim sa mga lagusang yon? Nang dumaan ang Israel sa lugar hanggang Ilog Litani, natuklasan nila ang isang sopistikadong network ng lagusan. Hindi rin ito ang unang beses na winasak ng Israel ang ganitong kalaking network. At nakita natin ang mga video ng ilan sa mga pagsabog na yon kung saan pinasabog nila, halimbawa, isang 200 metrong network o linya ng mga lagusan. Sa ilalim ng lupa, makikita mo ang malalakas na pagsabog sa iba't ibang bahagi kapag inilagay mo ang bomba sa isang lugar at biglang lilitaw ito sa iba't ibang mga punto. At umabot pa ito sa Richter scale. Tama. Ganon sila kalawak. Oh. Hindi lang mga lagusan, kundi halos bawat bahay ng sibilyan sa timog ng Litani, eksakto pareho ng sitwasyon na naranasan ninyo sa Hamas sa Gaza Strip. Bawat bahay ng sibilyan ay ginagamit bilang imbakan ng mga armas ng Hezbollah. Kaya yan ang nadatna ng Israel nang magbahay-bahay sila. Maraming recording ng pagpasok nila sa bahay, inaalis ang kama at carpet, sabay sabing, ito ang nandito. At ang kastilyo ng Beaufort na alam mo dapat ay isang protektadong pook na pamana ng daigdig. Okay? At isa itong kamanghamanghang sinaunang kastilyo dito, alam mo, sa hilaga lang ng Litani, ay ginagamit bilang parang alamo. Parang huling depensa ng Hezbollah. Sinakop ito ng Israel at ngayon, winasak na nila ang napakalaking network ng mga lagusan dito. At sino ang hindi nagreklamo tungkol dito ng ginawa yon ng Israel? Di nagreklamo ang Estados Unidos. Hindi nagreklamo ang Estados Unidos tungkol dito at hindi rin nagreklamo ang gobyerno ng Lebanon tungkol dito. Sige, dahil parehong kakampi ng Estados Unidos at ng gobyerno ng Lebanon ang Israel sa digmaan laban sa Hezbollah. At napakagandang pangyayari niyan. At sa katunayan, ngayong linggo, makikikita mo ang susunod na round ng negosasyon sa pagitan ng Israel at ng gobyerno ng Lebanon na magaganap muli sa Roma kasama ang Israeli Ambassador sa Estados Unidos, si Yechiel Leider, na mangungguna sa negosasyon. Nandun lang siya 2 linggo na ang nakalipas. Nandun din ako nung panahon na yon at nakipagkita kay Ambassador Leider matapos niyang tapusin ang unang round ng negosasyon. Sinabi ko sa iyo na pakamaggiliw ang naging usapan ng 2 panig. Maraming magkaparehong interes kaya nagkasundo ang 2 panig na magdaos pa ng isang round sa Italia na pansamantalang nakatakda sa mga susunod na araw sa Roma. Kaya hindi maririnig ang reklamo ng Lebanon. Hindi mo maririnig ang Estados Unidos, Pransya o iba pang bansa na nagrereklamo sa ginawa ng Israel dahil malinaw naman na teroristang grupo ang Hezbollah na nagbabanta sa Israel. Nagbabanta rin ito sa Lebanon.
Kalyado ito ng Iran, isang teroristang proxy ng Iran at isang banta sa katatagan ng rehiyon. At alam mo, sa tingin ko, ang Israel ay kumikilos ng napaka-estratehiko, parehong sa loob ng Gaza at patuloy silang kumikilos sa loob ng Gaza laban sa mga pangunahing terorista doon. At pati na rin sa Timog Lebanon upang sirain ang teroristang infrastruktura ng Hezbollah. Alex, may kwento ulit tayo ngayong linggo. Unang tanong, paano ito konektado sa Israel? Tinukoy ko ang sitwasyon sa hilagang Afrikanong enclave na si Utah. Nagkaroon ng malaking pagdadsa ng mga migrante. Napanood mo sa TV ang mga nakakakilabot na video kung saan libu-libong taga-Morocco ang sumugod. Dumadaan sa lupa at dagat papuntang Ceuta, ang lugar na kontrolado ng Espanya. Paano ito? Ano ang kinalaman nito sa Israel? Ganito kasi, maraming mga anti-Israel na account ang nagsasabing ang nangyari sa Ceuta ay kasalanan ng Estado ng Israel. Israel daw ang may pakana nito. Lahat ng conspiracy theory na ito ay pilit inuugnay sa mga totoong pangyayaring iyon. Ano bang nangyayari? Kakapanood ko lang ng nakakatakot na video kung saan may lalaki sa kalsada na sinaksak hanggang mamatay ng isa sa mga migranteng ito. Kaya ngayon, sobrang gulo sa enklabeng ito sa Morocco na kontrolado ng Espanya. Tama, eksakto. Ibig ko sabihin, talagang sobrang kaguluhan ng mga eksenang ito. May mga ulat na umabot pa raw sa 50,000 o baka mas marami pang mga migrante ang bigla na lang sumugod sa border na ito at pumasok sa Ceuta, alam mo na isang teritoryong kontrolado ng Espanya. At nakakagulat lang talaga kung paano yung mga anti-Israel na galit sa Israel ay sinisisi lahat ng bagay sa Israel, di ba? Oo. Pero ang talagang nakaka-interest dito ay meron kang teritoryong kontrolado ng Espanya sa kabilang panig ng Mediterranean, sa timog na pampang, di ba? Yung timog na pampang ng Mediterranean at sila ang may control sa teritoryong ito. At ang Morocco, na likas na kaugnay ng lupaing ito, ay nagsasabing ang Espanya ay isang puwersang sumasakop. Sana natin narinig yan dito sa Ceuta. At alam mo, ang Espanya na masasabi kong isa sa pinakamasahol na nagpapalaganap ng maling impormasyon laban sa Israel. Hindi lang sa Ingles, kundi lalo na sa Espanyol. Alam mo, karamihan ng balita na naipapapahagi sa buong Latin America. Kaya pinag-uusapan mo dito ang Central America at South America tungkol sa Israel. Galing sa Madrid, Espanya, ang mga balitang iyon. Hindi pa nga Madrid ang pinakamasahol na anti-Israel na lungsod. Sa Barcelona at iba pang lugar, mas matindi pa at ramdam mo ang galit nila sa Israel. Muli, ang anti-Israel na propaganda ay ikinakalat mula sa Espanya sa daan-daang milyong tao. Kaya isa sila sa pinakamasahol na tagapagpalaganap nito sa mundo. At anong kanilang sinasabi? Ang sinasabi nila ay, alam mo, ang Israel daw ay gumawa ng genocide sa Gaza at ang pag-atake ng Hamas noong ika-7 ng Oktubre ay makatarungan dahil sa sinasabing okupasyon ng Israel. Tama ba? Gaza at ang tinatawag nilang West Bank ng Jordan River. Alam naman natin na ito ay Judea at Samaria at tinawag na Hudyo ang mga Hudyo dahil sila ay nagmula sa Judea, na ang mga mabubuting Samaritano ay nagmula sa Samaria, tama? At hindi sila mga Arabo, okay? At dito, meron kang sitwasyon na parang ang palayok ang tumatawag sa kaldero na may itim. Dahil sinakop ng Espanya ang timog na baybayin ng Mediterranean dito sa Ceuta. Walang sinuman sa international na komunidad ang bumabanggit sa okupasyong yun. Sa totoo lang, hindi iniisip ng UN na may problema doon. Sinasabing Morocco na illegal ninyong sinakop ang aming teritoryo. Pero ang United Nations parang hindi pinapansin ang okupasyong iyon. Pati Turkey, sinakop ang hilagang Cyprus pero walang nagsasalita. Pero ang tanging okupasyon sa buong mundo na pinapansin ng lahat ay ang pananatili ng Israel sa Judea. Parang kung hindi galing ang mga Hudyo sa Judea, saan galing ang mga Hudyo? Kung hindi dapat nasa Judea ang mga Hudyo, saan sila dapat naroroon? Sabi nila, Poland, bumalik kayo ron. Madalas nating marinig na bumalik kayo sa Poland. Bakit sa Poland? Dahil yun lang ang tanging halimbawa sa kasaysayan ng malawakang pagpatay ng lahi. 3 milyong Hudyo ang sistematikong pinatay gamit ang chemical na sandata sa mga gas chamber at pagkatapos ay sinunog sa mga krematorya sa Poland. Doon gustong mapunta ng mga anti-Israel na galit sa mga Hudyo. Bumalik kayo sa Poland. Gusto nilang bumalik ang mga Hudyo sa concentration camps, gas chambers at krematorya
dahil ayaw nilang manatili ang mga Hudyo sa Judea. Noong Holocaust, sinabi ni Adolf Hitler sa kanyang propaganda na ang mga Hudyo ay isang lahi na walang bansa. Sige, at ang una niyang ideya ay itaboy ang lahat ng mga Hudyo palabas sa pamamagitan ng ethnic cleansing mula Europa papunta sa lugar na ito na noon ay tinatawag na Palestine, na siyang tinubuang bayan ng mga Hudyo. Ang tinubuang bayan ng mga Hudyo ay tinatawag na Palestine noong panahong iyon. At nagkita si Hitler at si Hayy Amin al-Husseini na siya ang mufti ng Jerusalem. At ang mufti ay nagsabi, "Hindi, ayaw namin ng mga Hudyo dito, bakit hindi mo sila patayin?" At si Hitler naman ay nagsabi, "Sige, gawin natin yan." Kaya nagkakutsabahan ang mufti ng Jerusalem at si Hitler para lipulin ang mga Hudyo sa isang totoong genocide. Sa 6 na milyong Hudyo sa buong Europa, 3 milyon sa Poland. Alam mo, may plano silang lipulin ang bawat Hudyo hanggang sa kahuli-hulihan. Kung pupunta ka sa Yad Vashem, na siyang Holocaust Museum sa Jerusalem, meron silang mga listahan kung ilan ang mga Hudyo sa bawat bansa at bawat lungsod hanggang sa huling tao. Siyempre, Sige, sa ilang lugar, alam nating may 10 Hudyo. Kaya lugar ito na may 10 Hudyo. Hindi sila titigil hanggat di napatay ang 10 Hudyo. Isa ito sa sistematikong pagpatay ng lahi para lipulin ang lahat ng Hudyo. Samantala, ang Israel sa Gaza ay nagsasabi sa mga sibilyan ng Gaza na lumayo sa panganib dahil pasasabugin namin ang tunnel ng terorista na nasa ilalim ng bahay mo na ginagamit na imbakan ng armas. Pakiusap, lumayo at umiwas sa panganib. Ipinapakita namin ang ligtas na lugar na maaari ninyong puntahan para hindi kayo mapatay. Sige, kaya tinawag yon ng Espanya na genocide. Bukod pa sa Ginagawa Holocaust. ng Israel ang lahat. Ginagagawa ng Israel ang lahat ng kaya nila sa imposibleng sitwasyon para wasakin ang operasyon ng terorista. Isang terorista ang grupo na kontrolado ang lipunan, inililikas ang mga sibilyan palayo sa panganib para maiwasan ang pagkasawi. Tinatawag nila itong genocide dahil sa okupasyon. At dito makikita mo na ang Espanya, alam mo na sinasakop ang isang bahagi ng Morocco ngayon, ay natatanggap ang nararapat dito dahil sa mahigit 50,000 Muslim na imigranteng Moroccan na sumasalakay sa lugar. At ito rin ay isang halimbawa ng pagdagsa, lubos na pagdagsa ng mga Muslim sa Europa. Lubos ng napuno ng mga Muslim ang Europa. At ang buong dahilan ay dahil hindi na nagkakaanak ang mga Europeo, habang ang mga Muslim ay mas marami ng anak kaysa sa mga Europeo. Muli, may malaking agwat pati sa bilang ng kapanganakan. Ang Europa ay nasa napakadelikadong panganib ng tuluyang pagbagsak. at kaninong kasalanan yon? Ang mga Hudyo. Kasalanan yan ng Israel. Sinasabi ni Owens, Alam mo kung ano, sasangayon ako sa kanila. Kasalanan nga ng mga Hudyo. Bakit? Dahil sa pagtulak ng mga Europeo na lipulin ang mga Hudyo. Alam mo, kung ang Diyos ang namamahala sa mundo, may banal na katarungan dito kung saan sinabi ng mga Europeo na ayaw nila ng mga Hudyo. Kaya alam mo, sabi ng Diyos, ayaw ninyo ng mga Hudyo. Heto, hindi lang kayo magkaka-Muslim, sasabihin nyo pa, gusto namin ng mga Muslim at iimbitahan pa namin sila mula sa labas ng aming mga hangganan, papasok sa aming lipunan. Kaya kung sinabi sana ng mga Europeo, alam mo, mahal namin ang mga Hudyo, pinapalakas ng mga Hudyo ang aming lipunan. Umaangat sila sa tuktok ng aming ekonomiya, sa tuktok ng aming estrukturang politikal. Pinapalakas nila ang aming lipunan na ginagawa nila saan man sila mapunta. Kung ang Europa ay nagsabi, alam mo, ayaw namin yan, kaya ang gagawin nila ay pipiliin na lang nila kusang loob nilang inaanyayahan ang populasyon ng mga Muslim na sumisira sa kanilang kultura at nais magtatag ng batas ng Sharia sa kanilang mga bansa. At alam mo, parang ang palayok ang tumatawag na maitim sa takure, sinasakop ang teritoryo sa Morocco at walang nagsasabi kahit may nangyayari. Alex, dito nagtatapos ang oras natin yung linggo sa Jerusalem Minute sa JNS sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Media Hub sa Jerusalem. Si Alex Trayman, ang CEO ng JNS. Ako si Josh Haston, correspondent ng JNS. Bisitahin ang JNS TV para sa kamanghamanghang nilalaman. Mag-super thanks at mag-subscribe. Bisitahin ang jns.org para sa balita mula sa Israel, gitnang silangan at mundo ng mga Hudyo. Kita-kits muli sa susunod na linggo sa Jerusalem Minute ng JNS TV.